Bago pa man bumagsak ang mga pader ng Jericho, isang tao muna ang kinailangang gumuho, hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa loob ng kanyang sariling kaluluwa, upang maging ang maalamat na heneral na kailangan ng kanyang bansa. Si Josue ay tumanggap ng isang utos mula sa langit, hindi isang estratehiya para sa tagumpay, kundi isang landas tungo sa tiyak na kapahamakan. Ito ang kwento kung paano ang presyo ng lupang pangako ay hindi lamang dugo at pawis, kundi ang pagkatao mismo ng pinunong maghahatid sa kanila roon. Ang pasanin ni Josue ay may bigat at hugis. Isa itong malapad at malamig na batong gilingan na nakapatong sa kanyang mga balikat, na sa bawat paghinga niya ay lalong bumaon sa kanyang kalamnan. Dinudurog ang kanyang mga buto patungo sa alabok ng kapatagan ng Jericho. Sa ilalim ng kalawakan na puno ng mga bituing walang pakialam, ang kampo ng Israel ay isang dagat ng mga natutulog na anino. Ngunit para kay Josue, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ang katahimikan ay isang pader na solido at hindi matinag. Isang balakid na mas matibay pa kaysa sa mga pader ng lunsod sa dikalayuan na tila ba kinakamot ang tiyan ng langit. Ito ang katahimikan ng isang Diyos na dating nagsasalita sa pamamagitan ng naglalagablab na mga palumpong at mga haliging apoy. Ngunit ngayoy tila nagbingi-bingihan. Iniwan siyang nag-iisa kasama ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling mga takot. Nakatayo siya sa isang maliit na burol, isang multo sa gitna ng gabi. Habang ang kanyang isipan, isang taksil na heneral, ay walang tigil na naglalatag ng mga estratehiya sa isang larong hindi niya kayang ipanalo. Inilalarawan niya ang mga rampa ng panlusob, ang mga lagusan sa ilalim ng lupa, ang libu-libong mga tao at mga sandata na kakailanganin upang magiba kahit isang pulgada lamang ng mga pader na iyon. Ngunit ang bawat panukala, bawat plano ay nadudurog sa harap ng isang katotohanang mas matibay pa sa bato. Hindi siya si Moises. Ang pangalang iyon ay isang anino na bumabalot sa kanya, isang pamantayang napakataas na hindi niya kailanman maaabot. Dahil si Moises ay hindi lamang isang pinuno, si Moises ay isang kababalaghan, isang daluyan ng kapangyarihan ng langit, isang taong nakipag-usap sa Diyos ng harapan. Gaya ng isang taong nakikipag-usap sa isang kaibigan, at siya ay isang sundalo lamang, isang sundalong sanay sa bigat ng tabak at sa luhika ng labanan. Ngunit ngayoy binigyan ng tungkuling gabayan ang isang bansa sa pamamagitan ng pananampalataya na siya mismo ay hirap na mahanap. Isang huwad, bulong ng isang tinig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang impostor na nakasuot ng balabal ng isang higante. Muling sumariwa sa kanyang isipan ang mga kwento, hindi bilang inspirasyon, kundi bilang isang paraan ng pagpapahirap sa sarili, kung saan sinusukat niya ang sarili niyang kakulangan laban sa napakalaking anino ng isang lalaking. Ang mga himala ay hindi sorpresa, kundi mga inaasahang resulta ng isang pag-uusap. Si Moises ay may tungkod na nagiging ahas. Si Josue ay may tabak na nananatiling tanso. Si Moises ay naglabas ng tubig mula sa bato. Si Josue ay nakakakita lamang ng mga batong hindi matinag sa kanyang harapan. Si Moises ay hinati ang dagat sa dalawa. Samantalang siya, si Josue, ay nakakaramdam na tila siya ang hinahati sa dalawa ng dagat ng kanyang sariling pagdududa. Ang pinakamasakit na alaala ay ang kabiguan sa Kadesh Barnea. 40 taon na ang nakalilipas. Hindi niya ito sariling kabiguan,
kundi kabiguan ng isang buong henerasyon, ngunit pasan niya ito na parang sarili niyang kasalanan. Nakita niya ang takot sa mga mata ng mga espiya. Narinig niya ang kanilang mga salitang puno ng lason na sumira sa puso ng isang buong bansa. Isang lason na naging dahilan kung bakit sila nagpagala-gala sa disyerto, hanggang sa ang henerasyong iyon ay maging mga buto na lamang na pinagputi ng araw. Siya at si Caleb lamang ang nanindigan. Ngunit walang nakinig. Ngayon, habang pinamumunuan niya ang mga anak ng mga duwag na iyon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanya. Paano kung ang dugo ng pag-aalinlangan ay nananalaytay pa rin sa kanilang mga ugat? Paano kung sa oras ng pagsubok, sila ay bibigay din, iiwan siya, tulad ng ginawa ng kanilang mga ama kay Moises? Ang kanyang pag-iisip ay isang magulong paikot-ikot na walang katapusan, isang serye ng mga tanong na humahantong lamang sa mas marami pang tanong, habang ang bawat sagot ay naglalaho na parang usok bago pa man niya ito mahawakan. Ang bigat ng responsibilidad para sa milyon-milyong buhay ay hindi isang marangal na tungkulin, kundi isang pisikal na sakit, isang pagkirot sa kanyang sentido, isang pagbigat sa kanyang mga baga na nagpapahirap sa bawat paghinga. Isang mahinang tunog ng mga yabag sa likuran niya ang pumutol sa kanyang pag-iisa. Si Caleb, ang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kapatid sa digmaan, na ang pananampalataya ay tila isang nagbabagang apoy na hindi kailanman namamatay. Lumapit ito at tumayo sa kanyang tabi. Ang matipunong katawan nito ay isang testamento sa di matitinag na lakas. Nakatitig sila sa atin mula sa mga pader na iyan. Josue, sabi ni Caleb. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit malalim. Nararamdaman ko ang kanilang takot. Takot ang nararamdaman mo. Caleb, tugon ni Josue. Ang kanyang boses ay garalgal dahil sa pagod. Ang nakikita ko ay bato at taas. Ang naririnig ko ay ang katahimikan ng langit. Ipinatong ni Caleb ang isang mabigat na kamay sa balikat ni Josue. Isang kilos na dati nagbibigay ng kapanatagan, ngunit ngayoy tila isang dagdag na pabigat. Ang Diyos na nagbukas ng Jordan sa ating harapan ay hindi tayo iiwan ngayon. Ang Jordan ay isang himala para sa mga taong kailangang maniwala, sagot ni Josue. Ang kanyang mga salita ay may bahid ng kapaitan na ikinagulat maging niya mismo. Ngunit ang Jericho ay isang problema para sa isang general na kailangang mag-isip. Ibinigay sa akin ng Panginoon ang kanilang mga buhay upang protektahan. Caleb, hindi upang isugal sa isang pangakong 40 taon na ang tanda. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kampo, nadama niya ang mga tingin. Hindi ito mga tingin ng paghanga, kundi ng pagsusuri. Nakita niya ang mga pinuno ng tribo na nagbubulungan sa likod ng kanilang mga kamay. Ang kanilang mga titig ay sumusulyap sa kanya bago mabilis na umiwas. Hindi siya si Moises. Ang mga salitang hindi sinabi ay mas malakas pa sa sigaw ng digmaan. Alam niya kung ano ang kanilang iniisip dahil iyon din ang iniisip niya. Naghahanap sila ng isang propeta, ngunit ang nakikita lamang nila ay isang sundalo na nalulunod sa anino ng kanyang pinalitan. Sa loob ng kanyang tolda, lumuhod siya, hindi sa pagsamba, kundi sa lubos na desperasyon. Ang kanyang mga panalangin ay hindi na mga hiling, kundi mga akusasyon na ibinubulong sa isang bingi na kalangitan. Bakit mo ako pinili?
Bakit mo ipinasa sa akin ang tungkuling ito na hindi ko kaya? Bigyan mo ako ng isang tanda, isang salita, isang plano. At doon, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, isang utos ang dumating. Hindi ito isang tinig, hindi isang pangitain. Ito ay isang ideya na sumibol sa kanyang isipan, ganap na nabuo at hindi matitinag. Isang utos na napakalinawa at napakatiyak na alam niyang hindi ito nagmula sa kanya. Gumawa ka ng mga kutsilyong bato at tuliin mo ang mga anak ng Israel sa ikalawang pagkakataon. Napasinghap si Josue na para bang sinuntok sa sikmura. Ang kanyang isip ay biglang tumigil pagkatapos ay sumabog sa isang bagyo ng pagtutol, tuliin ang buong hukbo. Ngayon, dito sa mismong tarangkahan ng kaaway, ito ay hindi lamang isang estratehiyang mali, ito ay isang kahibangan, isang imbitasyon sa paglipol. Ang kanyang isipan na sinanay sa luhika ng digmaan ay nagpinta ng mga larawan ng napakalinaw na katatakutan, mga karwahe ng Canaan na humahagibis sa kapatagan. Mga mandirigma na sumusugod sa isang kampo ng mga lalaking naghihirap sa sakit. Walang kalaban-laban, isinusumpa ang pangalan ng pinuno na nagdala sa kanila sa kanilang kamatayan. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? Hindi isang plano para sa tagumpay, kundi isang reseta para sa pagpapakamatay ng isang buong bansa. Ang utos ay ang sukdulang patunay ng kanyang pinakamatinding takot na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi isang estratehista, kundi isang manunubok na ang mga kahingian ay lumalampas sa hangganan ng katinuan. Ito ay isang pagsubok na idinisenyo upang sirain hindi lamang ang kanyang hukbo, kundi ang kanyang isip, ang kanyang pagkatao bilang isang general na ang unang tungkulin ay protektahan ang kanyang mga tauhan. Sa gabing iyon, sa loob ng kanyang tolda, si Josue, ang kahalili ni Moises, ang pinuno ng Israel, ay umiyak hindi dahil sa takot sa kaaway, kundi sa takot sa Diyos na nag-utos sa kanya na isuko ang lahat ng kanyang nalalaman sa ngalan ng isang pananampalatayang hindi niya maramdaman. Ang pagtitipon ng digmaan ay isinagawa hindi sa ilalim ng pag-asa, kundi sa ilalim ng isang mabigat na tabing ng pangamba. Ang mga pinuno ng 12 tribo, mga lalaking ang mukha ay sinunog ng araw ng disyerto at ang mga kamay ay kinalyo ng paghawak sa tabak, ay nagtipon sa loob ng tolda ni Josue. Naramdaman nila ang pagbabago sa kanilang general bago pa man ito magsalita. Ang Josue na nakatayo sa kanilang harapan ay hindi ang matatag na komandante na naghatid sa kanila patawid ng Jordan. Ito ay isang lalaking tila nilamon ng sarili niyang anino. Ang kanyang mga mata ay malalim at naglalaman ng isang bagyo na siya lamang ang nakakaalam. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa bigat ng isang pasaning hindi nakikita. Nang siya ay magsalita, ang kanyang tinig ay walang buhay. Isang patag na alingaw-ngaw sa loob ng kulob na tolda, tila naghahatid ng isang hatol na matagal na niyang tinanggap para sa kanyang sarili. Ang Panginoon ay nag-utos. Simulan niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang tuldok sa malayong sulok ng tolda. Bago tayo sumulong, ang tipan ay kailangang baguhin sa ating mga katawan. Isang henerasyon ang isinilang sa ilang na hindi nagtataglay ng tanda. Kukuha tayo ng mga batong pingkian. Ang bawat lalaking mandirigma ay kailangang tuliin. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi kaysa sa anumang sigaw ng digmaan.
Ito ay isang katahimikan na puno ng kawalang paniwala na dahan-dahang naging isang bumubulong na pangingilabot. Si Othniel, isang batang pinuno mula sa Huda na ang dugo ay mainit at ang isip ay matalas sa estratehiya. Ang unang nakabawi ng kanyang tinig. Tuliin, ang kanyang tanong ay tila isang pakiusap na sana'y nagkamali siya ng dinig. Dito, ngayon General, ang mga bantay ng Jericho ay nakatanaw sa atin mula sa kanilang mga pader. Ang isang pag-atake, kahit isang maliit na pagsalakay lamang, ay uubos sa atin habang ang ating mga mandirigma ay hindi makatayo. Ang kanyang mga salita ay nagbukas ng isang prinsa. Ang tolda ay napuno ng mga galit na tinig ng pagtutol. Mga tinig ng mga praktikal na mandirigma na nakatingin sa isang utos na lumalabag sa lahat ng alituntunin ng digmaan. Ito ay pagpapakamatay. General, sigaw ng isang pinuno mula sa Ephraim. Ito ay pagtataksil sa militar. Ibibigay natin ang ating mga sarili sa kanila nang walang kalaban-laban. Ang aking mga tauhan ay sumunod sa iyo patawid sa ilog na walang tanong. Dagdag ng isa pa, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ngunit hindi ko sila hahayaang ihain na parang mga tupa dahil sa isang utos na walang katuturan. Sa gitna ng kaguluhan, si Josue ay nanatiling hindi kumikibo, isang estatwa ng pagdurusa. Hindi niya sila sinagot ng lohika dahil wala siyang maibibigay. Paano mo bibigyang katwiran ang isang bagay na idinisenyo upang sirain ang katwiran? Sa halip, nang sa wakas ay itaas niya ang kanyang mga mata. Ang apoy na naroon ay hindi apoy ng inspirasyon, kundi isang malamig at nakakapasong liwanag ng isang malupit na katotohanan. Ang mga ama ninyo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may talim na pumutol sa lahat ng ingay. Ay umasa sa kanilang mga tabak sa Kadesh Barnea. Ginamit nila ang kanilang lohika, ang kanilang karanasan sa digmaan, ang kanilang takot. At ano ang naging bunga nito? Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang kanyang titig ay isang sibat. 40 taon. 40 taon ng paggala sa isang disyertong walang hanggan. Ang kanilang mga buto ang nagkalat sa buhangin bilang buhay na patunay sa halaga ng kanilang lohika. Sila ay isang hukbo ng mga hindi tuli at sila ay namatay na may mga pusong hindi rin tuli. Ang utos na ito ay hindi tungkol sa Jericho. Ito ay tungkol sa atin. Ito ang pagsubok kung tayo ay hukbo ng Israel o isa lamang tribo ng mga Ehipsyong gumagala sa ilang. Ang kanyang mga salita ay hindi nagbigay ng kapanatagan. Sa halip, naghahasik ito ng isang malagim na pagpipilian ang sumunod sa isang kahibangan o aminin na sila ay katulad ng bigong henerasyon na kanilang isinusumpa. Walang sumagot. Ang bigat ng kasaysayan ay mas mabigat sa isibasan na bigat kaysa sa kanilang mga tabak. Isa-isa, sila ay tumango, hindi dahil sa pagsang-ayon, kundi sa isang tahimik na pagsuko. Ang pagsasagawa ng utos ay isang pangitain mula sa isang bangungot, sa isang burol na tatawaging Gibeat Haaralot. Ang matinis na tunog ng mga batong pingkian na pinagtatama sa isa't isa ay ang tanging musika sa isang ritual ng sakit at pagsuko. Hindi ito isang eksena ng karahasan, kundi ng isang napakalaking kahinaan. Ang mga mandirigmang hindi kailanman umurong sa labanan ay napaluhod. Ang kanilang mga mukha ay napangiwi sa sakit.
Ang kanilang mga daing ay sinupil sa ngalan ng karangalan. Ang buong kampo ay nababalot ng isang sarap na kabibinging katahimikan, isang kolektibong paghinga na pinipigil, habang ang anino ng Jericho ay nakatanod sa kanila. Isang buong bansa na nakaluhod sa paanan ng kanilang kaaway. Para kay Josue, ang bawat pagdaing, ang bawat butil ng pawis sa noo ng kanyang mga tauhan ay isang saksak sa kanyang sariling kaluluwa. Nilakad niya ang mga hanay, hindi bilang isang general, kundi bilang isang punong pari sa isang malagim na pag-aalay. At ang iniaalay niya ay ang lakas ng kanyang bansa. Sa mga sumunod na araw, habang ang lagnat at sakit ay gumagapang sa buong kampo, si Josue ay hindi natulog sa gabi, habang ang kanyang hukbo ay mahimbing sa isang pagtulog na puno ng lagnat. Siya ay nag-iisang naglalakad sa hangganan ng kampo. Ang kanyang tabak ay malamig sa kanyang kamay. Isang nag-iisang bantay para sa isang bansang. Siya mismo ang pumilay. Ito ang kanyang personal na impyerno. Ang maging tanging tagapagtanggol ng mga taong siya ang naglagay sa panganib. At pagkatapos, sa kasagsagan ng kanilang kahinaan, dumating ang huling dagok, ang apokalipsis. Matapos nilang ipagdiwang ang Paskwa gamit ang butil mula sa lupain mismo ng Canaan, isang ritual na puno ng mapait na kabalintunaan, kinabukasan, ang mga tao ay nagising sa isang bagong katatakutan. Sa loob ng 40 taon, sa bawat umaga, ang mana ay dumarating na parang hamog, isang araw-araw na himala, ang tinapay mula sa langit na nagpapanatili sa kanila. Ngunit sa umagang iyon, ang lupa ay tigang walang mana. Ang balita ay kumalat na parang apoy, isang alon ng hindi mapakaling bulungan na mabilis na naging isang sigaw ng lagim. Ang huling lambat ng kaligtasan ay inalis. Ang araw-araw na katibayan ng pagkalinga ng Diyos ay biglang naglaho. Sila ay mahina, nagdurusa, at ngayon, sila ay nagugutom, nakakulong sa pagitan ng isang ilog na hindi na nila matatawid pabalik, at isang kaaway na naghihintay lamang sa tamang sandali. Ang gulat ay sumabog sa buong kampo. Ngunit, habang ang lahat ay tumatakbo sa takot, si Josue ay nakatayo sa gitna ng lahat, hindi kumikilos. Ang kaguluhan sa labas ay isang salamin lamang ng digmaang naganap na sa loob niya. Ang sakit, ang kahinaan, ang pag-aalinlangan na lampasan na niya ang mga iyon sa mga gabing walang tulog. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan niya ang kanilang takot, ang pagkamulat ay dumating, hindi bilang isang banayad na liwanag, kundi bilang isang malupit at nakakasilaw na kidlat. Ito ang brutal na aral. Naunawaan niya na ang kanyang pinakamalaking kaaway ay hindi ang mga pader ng Jericho, kundi ang sarili niyang puso, ang kanyang habag sa pagdurusa ng kanyang mga tauhan, ang kanyang pag-aalinlangan na nakaugat sa lohika ng tao, ang kanyang pagnanais na maging isang tagapagligtas na katulad ni Moises. Ang lahat ng ito ang mga kadenang nagtatali sa kanya sa kabiguan. Ang utos na tuliin sila na sa unay tila isang kahibangan ay isang operasyon, isang masakit at madugong pagtanggal sa kanilang pag-asa sa sariling lakas. Ang pagkawala ng manna ay ang huling pagputol. Inalis ng Diyos ang lahat ng saklay, lahat ng seguridad, hanggang sa wala nang natira kundi ang sumunod o mamatay. Ang habag ay lason, ang pag-aalinlangan ay pagkatalo, ang pag-ibig sa tao umabo, sa kanyang kaginhawaan, sa kanyang mga luha,
ang siyang magdadala sa kanila sa kapahamakan upang pamunuan sila tungo sa tagumpay. Kailangan niyang talikuran ang lalaking nag-aalala sa kanilang sakit. Kailangan niyang maging isang bagay na iba, isang kasangkapan, isang sandata sa kamay ng Diyos, isang walang awang simbolo ng isang kalooban na hindi nababali. Hindi siya ang pastol na gagabay sa kawan. Siya ang kutsilyo na tatanggal sa sakit upang mailigtas ang katawan. At habang ang kanyang bansa ay umiiyak sa takot, isang nakapangingilabot na kapayapaan ang bumalot kay Josue. Ang bigat sa kanyang mga balikat ay hindi nawala. Sa halip, ito ay tumigas, nagbago mula sa malambot na lupa ng pagdududa tungo sa matigas at malamig na granite ng katiyakan. Ang dating general na si Josue, ang taong puno ng pag-aalinlangan, ay namatay sa kapatagan ng Jericho at mula sa kanyang abo, isang bagong pinuno ang isinilang mula sa gitna ng nagkakagulong kampo. Isang bagong katauhan ang lumitaw. Ang pagbabago kay Josue ay hindi banayad. Ito ay biglaan at ganap na tila ba isang mangkok na luwad ang binasag at mula sa mga piraso nito ay isang estatwang bakal ang hinulma. Nang siya ay maglakad patungo sa gitna ng karamihan, ang alon ng takot at pagkalito ay humupa. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil sa isang bagong uri ng pangingilabot. Ang kanyang paglakad ay hindi na paglakad ng isang taong nag-aalala. Ito ay ang sinusukat at tiyak na hakbang ng isang bagay na hindi na maaaring masaktan o mag-alinlangan. Ang kanyang likod, na dating bahagyang nakakuba sa ilalim ng isang hindi makitang pasanin, ay ngayon tuwid na parang isang haliging bakal. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Ang dating mga mata na naglalaman ng bagyo ng pagdududa ay wala na. Sa halip, ang mga ito ay 2 piraso ng obsidian, malamig, makinis, at sumasalamin lamang sa kung ano ang nasa harapan nila nang walang bahid ng anumang emosyon. Ang init ng pagkatao ay nawala, pinalitan ng isang nagyeyelong kalmado. Mga pinuno ng Israel. Ang kanyang tinig ay tumunog sa biglaang katahimikan. Hindi ito malakas, ngunit ito ay may bigat ng bato, isang utos na hindi nangangailangan ng lakas upang marinig. Sa aking tolda, ngayon din, walang tumutol, walang nagtanong. Ang mga pinuno na ilang araw lamang ang nakalipas ay sumisigaw ng pagtutol ay isa-isang sumunod na parang mga tupang ginagabayan ng isang pastol na bakal. Sa loob ng tolda, ang hangin ay mas mabigat pa kaysa dati. Muli silang humarap sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na nila siya tinitingnan bilang isang kasama, kundi bilang isang hukom. Wala nang manna. Simula ng isang pinuno mula sa Ruben. Ang kanyang tinig ay nanginginig pa rin sa takot. Ang ating mga pamilya ay magugutom. Ang ating mga mandirigma ay mahina. Paano tayo lalaban? Hindi umupo si Josue. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang postura ay isang sandata mismo. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila. Ang kanyang tingin ay malamig at walang kinikilingan. Tapos na ang paggala. Sabi niya, ang mga salita ay maiikli, matitigas, parang mga bato.
Tapos na ang pag-asa sa himala. Ikinumpas niya ang kanyang kamay patungo sa direksyon ng Jericho. Isang kilos na hindi nagpapahiwatig, kundi nagdedeklara. Ang mana ay pagkain para sa mga bata sa disyerto. Ang lupaing ito ay para sa mga lalaking handang kunin ang sa kanila. Ang pagkain na kailangan ninyo ay nasa loob ng mga pader na iyon. Ang butil sa kanilang mga kamalig, ang kanilang mga kawan. Doon nakasalalay ang ating kaligtasan. Ngunit mahina kami, giit ni Othniel. Ang utos mo mismo ang nagpahina sa amin. Hindi namin kayang makipaglaban sa ganitong kalagayan. Lumingon si Josue kay Othniel. Sa unang pagkakataon, isang kislap ang lumitaw sa kanyang mga matang parang bato. Ngunit hindi ito kislap ng init. Ito ay ang malamig na kislap ng isang flint na tumatama sa bakal. Ang kahinaan ay nasa isip. Tugon niya. Ang inyong mga katawan ay nagdurusa. Oo, iyan ay isang katotohanan. Ngunit ginawa ko iyon upang alisin sa inyo ang kasinungalingan na ang tagumpay ay nakasalalay sa lakas ng inyong mga bisig. Ang inyong pisikal na kahinaan ang inyong pinakamalaking kalakasan ngayon. Dahil kapag wala ng lakas na aasahan, wala ng estratehiyang pagtitiwalaan, wala nang natitira kundi ang sumunod sa utos ng Diyos nang walang tanong. Ang ating kahinaan ang sisigaw sa langit para sa kanyang kalakasan. At darating siya. Iyan ay isang katiyakan. Ang kanyang luhika ay hindi mapapasubalian. Ito ay brutal at ito ay ganap. Binalot niya ang kanilang pinakamalaking takot, ang kanilang kahinaan, at ginawa itong pundasyon ng isang di matitinag na pananampalataya. Hindi na ito isang bagay na dapat ikatakot, kundi isang kondisyon para sa banal na interbensyon. Pinatahimik niya sila hindi sa pamamagitan ng inspirasyon, kundi sa pamamagitan ng pag-alis ng lahat ng iba pang pagpipilian. Maghanda kayo. Pagtatapos niya, bukas, sa pagsikat ng araw, ibibigay ko ang mga utos ng Panginoon. Walang magtatanong, walang mag-aalinlangan. Ang sino mang bumulong ng pagtutol ay ituturing na kaaway ng Israel at haharapin ang agarang parusa. Malinaw ba? Isa-isang tumango ang mga pinuno. Ang takot sa kanilang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang ganap na pagpapasakop. Sila ay mga general ng kani-kanilang mga tribo, ngunit sa silid na iyon, sila ay mga sundalo lamang. At si Josue ang kanilang komandante. Pinalabas niya sila ng isang kilos ng kanyang kamay. Ang pagpupulong ay tapos na. Ngunit isa ang nanatili, si Caleb. Ang kanyang mukha na karaniwang isang bukas na aklat ng katapatan at lakas, ay ngayon isang maskara ng kalituhan at sakit. Nang sila na lamang dalawa ang natira, lumapit siya. Josue, sabi niya, ang paggamit sa kanyang pangalan ay isang pakiusap, isang pagsubok na abutin ang lalaking nasa likod ng malamig na maskara. Anong nangyari sa iyo sa kapatagan? Nakita ko ang isang bagay sa iyong mga mata kanina. Isang bagay na hindi ko pa nakikita dati. Humarap si Josue sa kanya. Sa isang sandali, nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa kanyang mukha. Isang halos hindi mapansing pagguhit ng isang alaala. Ngunit mabilis itong nawala na parang isang alon na humampas sa isang batuhan at agad na umatras. Ang nakita mo ay kalinawan, Caleb, sabi niya.
Ang kanyang tinig ay walang bahid ng init ng kanilang pagkakaibigan. Hindi. Pag-iit ni Caleb, umiling siya. Hindi iyon kalinawan. Iyon ay kawalan. Nakikipag-usap ako sa iyo, Josue, ang aking kaibigan. Hindi sa general ng Israel. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging tunog ay ang lagitik ng apoy sa labas ng tolda. Ang kaibiganan mo ay namatay sa kapatagan, sabi ni Josue sa wakas. Ang mga salita ay hindi sinabi ng may kalungkutan o panghihinayang. Sinabi niya ito bilang isang simpleng katotohanan. Namatay siya kasama ang kanyang mga pag-aalinlangan at ang kanyang mga takot. Kinailangan niyang mamatay. Upang ano? Ang tanong ni Caleb, ang kanyang boses ay basag. Upang maging ano? Itong bagay na nasa harapan ko. Upang maging kung ano ang kailangan ng bansang ito. Tugon ni Josue. Isang pinuno na hindi nababali ng habag. Ang habag ay isang pabigat. Caleb, ang pagkakaibigan ay isang kahinaan kapag ang isang bansa ay nakataya. Upang mailigtas sila, kailangan kong talikuran ang pagnanais na iligtas ang bawat isa sa kanila. Kailangan kong maging handang isakripisyo ang mga bahagi upang mapanatiling buo ang kabuuan. Ang dating Josue ay hindi iyon kayang gawin. Ang isang ito, kaya niya. Nakita ni Caleb ang katotohanan sa mga mata ni Josue. Ito ay isang pader na yelo na hindi na niya kailanman mapapasok. Ang lalaking kasama niyang nanindigan laban sa 10 espiya. Ang lalaking kasama niyang nangarap sa loob ng 40 taon ay wala na. Ang kanyang puso ay nadurog, hindi dahil sa galit, kundi sa isang napakalalim na kalungkutan. Sino ka ngayong bulong niya? Tumingin si Josue sa labas ng tolda, patungo sa direksyon ng Jericho. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang layunin na siya lamang ang nakakakita. Ako ang kalooban ng Panginoon na isinakatuparan. Sabi niya. Hindi na nagsalita si Caleb. Walang nang salitang sasabihin. Dahan-dahan siyang tumalikod at lumabas ng tolda. Isinara ang takip sa likuran niya. Ang pagsara ng takip ay isang hudyat. Ito ang pagtatapos ng kanilang pagkakaibigan. Ito ang pagtatapos ng isang panahon. Naiwan si Josue na mag-isa sa gitna ng kanyang tolda. Hindi niya naramdaman ang pag-alis ni Caleb. Hindi niya naramdaman ang kalungkutan o ang pag-iisa. Ang naramdaman lamang niya ay ang bigat at tiyas ng kanyang bagong layunin. Isang malamig at matigas na bigat na tinanggap na niya ngayon bilang kanyang sarili. Ang pagbabagong anyo ay ganap na, at ang halaga na ngayon lang lubusang nabayaran ay ganap na ring isinantabi. Ang kapangyarihan ay isang disyerto. Ito ay isang malawak at tigang na lupain sa loob ng kaluluwa kung saan ang init ng damdamin ay hindi na umiiral at ang mga bukal ng habag ay natuyo na. Sa disyertong ito naglakad si Josue. Nilisan niya ang kampo, hindi dahil sa pag-alinlangan na nagtulak sa kanya dati, kundi dahil sa isang nagyeyelong katiyakan na ngayon ay bumabalot sa kanya. Hindi na siya tumakas mula sa ingay ng takot ng kanyang mga tauhan. Sa halip, hinanap niya ang katahimikan na katumbas ng katahimikan sa loob ng kanyang sarili. Habang tinatahak niya ang kapatagan sa ilalim ng papalubog na araw, ang mundo sa kanyang paligid ay pareho pa rin. Ngunit ang kanyang pananaw dito ay ganap ng nagbago. Ang mga pader ng Jericho,
na dating isang halimaw na bumabagabag sa kanyang mga panaginip ay isa na lamang obheto, isang problema sa heometriya, isang estrukturang gawa sa bato at putik na nangangailangan ng solusyon. Hindi na niya ito tinitingnan ng may takot o pangingilabot, kundi ng may malamig na pagtatasa ng isang inhinyero. Sinusukat ng kanyang mga mata ang taas nito, tinatantya ang kapal, hinahanap ang mga bitak, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa isang metodikong proseso ng pag-aalis ng mga variable. Ang dating Josue ay nanalangin para sa isang himala. Ang bagong Josue ay naghihintay ng mga tagubilin. Ang hangin na umiihip sa kapatagan ay hindi na nagdadala ng mga bulong ng pag-asa o banta ng panganib. Ito ay hangin lamang, isang agos ng hangin sa ibabaw ng lupa. Ang lupang kanyang tinatapakan ay hindi na ang lupang pangako, isang lupain ng alamat at pangarap. Ito ay teritoryo, isang piraso ng lupa na kailangang makuha at makontrol. Ang kanyang puso, na dating isang larangan ng digmaan sa pagitan ng pananampalataya at takot, ay ngayon tahimik at walang laman, isang kuta na walang sinumang makakapasok. Ang lalaking si Josue, kasama ang lahat ng kanyang mga kahinaan, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga alalahanin, ang kanyang pasanin ay inilibing niya sa ilalim ng buhangin ng kanyang sariling determinasyon. At sa kanyang pag-iisa, sa disyerto ng kanyang bagong kaluluwa, isang figura ang lumitaw. Hindi ito unti-unting lumabas mula sa mga anino. Bigla na lamang itong naroon, nakatayo sa kanyang daraanan, na tila ba ito ay bahagi ng tanawin mula pa sa simula. Isang lalaki, nakasuot ng baluti na hindi gawa sa tanso o bakal, kundi sa liwanag mismo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tabak na hinugot. Ang talim nito ay nagniningning na may sariling apoy. Ang dating Josue ay napaluhod sana sa takot o pagkamangha. Ang dating general ay agad sanang naghanda para sa isang labanan. Ngunit, ang bagong Josue ay hindi gumalaw. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi takot, kundi pagtatasa, kakampi o kaaway, isang pagpapakita o isang banta. Ang kanyang kamay ay nanatili sa kanyang tagiliran, malayo sa puluhan ng kanyang tabak. Ang tabak ay para sa mga laban na kaya niyang ipanalo. Alam niya, sa isang primal na antas na lampas sa luhika, na ang laban na ito ay hindi sa kanya. Kakampi ka ba namin? Tanong ni Josue. O sa aming mga kaaway? Ang kanyang tinig ay patag, walang emosyon. Ito ang tanong ng isang bantay, isang formalidad na kailangang gawin, isang kahilingan para sa pagkakakilanlan upang maiuri ang hindi kilalang entity na ito. Ang sagot ng lalaki ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng bagong mundo ni Josue. Hindi, sabi ng komandante. At ang kanyang tinig ay hindi lamang tunog, kundi isang presensya, isang puwersa na tila nagpapabago sa hangin sa paligid nila. Kundi ako ang komandante ng hukbo ng Panginoon. Ngayon, ako ay pumarito. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Josue. Ang pagkamulat ay hindi isang mainit na agos ng ginhawa, kundi isang malamig na pagbuhos ng yelo. Hindi siya ang pinakamataas na general sa digmaang ito. Siya ay isang opisyal sa larangan. Ang lahat ng kanyang pagdurusa, ang kanyang sakripisyo, ang pagpatay sa kanyang dating sarili, lahat ay ginawa sa ilalim ng maling akala na siya ang may hawak ng pinakamataas na responsibilidad. Hindi pala. Hindi ito isang pagpapalaya mula sa pasanin.
Ito ay isang paglilinaw ng kanyang tunay na ranggo. Siya ay isang instrumento lamang. At sa harapan niya nakatayo ang kamay na hahawak sa kanya. Ano ang sinasabi ng aking Panginoon sa kanyang lingkod? Tanong ni Josue. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming araw na gumamit siya ng salitang lingkod at sa kanyang mga labi. Ito ay hindi isang salita ng kababaang loob, kundi isang pagkilala sa katotohanan ng chain of command. Alisin mo ang iyong mga sandalya sa iyong mga paa. Utos ng komandante, sapagkat ang lugar na iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Ang utos ay umalingaw-ngaw sa kasaysayan. Isang pamilyar na parirala na narinig ni Moises sa harap ng nagliliyab na palumpong. Ngunit ang kahulugan nito para kay Josue ay ibang-iba. Para kay Moises, ito ay isang sagradong pagtawag, ang simula ng isang misyon. Para kay Josue, ito ay isang pagkilala sa awtoridad. Ito ay protokol. Yumuko siya at inalis ang kanyang mga sandalyas, hindi sa isang kilos ng pagsamba, kundi sa isang kilos ng pagsunod ng isang sundalo. Ang kanyang mga paa ay dumampi sa lupa at naramdaman niya ang lamig nito. Ngunit hindi na niya naramdaman ang kabanalan nito. Naramdaman lamang niya ang katotohanan ng kanyang posisyon. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakaluhod. Nang itaas niya ang kanyang ulo, wala na ang komandante, ngunit naiwan ang mga utos. Ang mga ito ay nakatanim sa kanyang isipan, hindi bilang isang mungkahi o isang pangitain, kundi bilang isang serye ng mga malinaw at tiyak na direktiba. Mga direktiba na walang katuturan sa isip ng isang estratehista, ngunit perpekto sa isip ng isang ganap na masunuring sundalo. Bumalik siya sa kampo. Ang takip silim ay bumabalot na sa kapatagan. Nagpipinta ng mga kulay lila at kahel sa kalangitan. Ngunit hindi napansin ni Josue ang kagandahan nito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang misyon. Nakita ng mga tao ang kanyang pagbabalik. Nakita nila ang dumi sa kanyang mga paa at ang bagong tigas sa kanyang anyo. Umatras sila sa kanyang daraanan, hindi na dahil sa paggalang, kundi sa isang uri ng primordial na takot. Nakita nila ang kanilang pinuno, ngunit hindi na nila nakilala ang lalaki. Para silang mga tupa na biglang natuklasan na ang kanilang pastol ay naging isang lobo na nangakong poprotekta sa kanila. Pinatawag niya muli ang kanyang mga pinuno. Nagtipon sila sa harap ng kanyang tolda. Ang kanilang mga mukha ay mga anino sa papalubog na liwanag. Hindi na siya nagbigay ng paliwanag. Hindi na siya nag-alok ng pangangatuwiran. Ang lupaing kinatatayuan natin ay banal. Sabi niya, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng paparating na gabi. Ang komandante ng hukbo ng Panginoon ay nagbigay ng kanyang mga utos. Ito ang gagawin natin. At doon, sa ilalim ng mga unang bituin, inilatag niya ang plano. Ang plano na ibinigay sa kanya. Ang pinaka hindi makatwirang estratehiya sa digmaan na kailanman ay naisip. Nakatayo siyang mag-isa matapos silang paalisin. Ang kanyang mga pinuno ay nagmadaling umalis upang sundin ang kanyang mga utos. Ang kanilang mga isipan ay puno ng pagkalito, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng takot na pumipigil sa kanila na magtanong. Muli,
Tiningnan ni Josue ang mga pader ng Jericho. Ang lungsod ay tahimik, isang natutulog na higante sa ilalim ng buwan. Hindi na niya naramdaman ang pag-iisa bilang isang pasanin. Ito na ngayon ang kanyang natural na estado. Isang kinakailangan para sa kanyang tungkulin. Siya ang utak ng operasyon, hiwalay sa katawan. Siya ang talim, hiwalay sa kamay na humahawak dito. Isang perpektong instrumento ng isang mas mataas na kalooban. Bumaling siya sa kanyang bantay. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng granito sa liwanag ng buwan. Ibinigay niya ang kanyang unang tunay na utos bilang ang bagong nilalang na ito. Ang mga salita ay simple, tiyak at ganap. Ihanda ang mga mandirigma at ang mga pari. Kunin ninyo ang kaban ng tipan. Sa pagsikat ng araw, magmamartsa tayo. Nakatayo siyang mag-isa, habang ang buwan ay sumisikat sa isang mundong hindi na niya kabilang. Siya ay dakila, siya ay nakakatakot, at siya ay ganap na nag-iisa. Ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng init. Ito ay isang malamig at puting liwanag na gumapang sa kapatagan, na naglantad sa kampo ng Israel sa isang walang awang kalinawan. At sa liwanag na iyon, si Josue ay lumabas mula sa kanyang tolda. Hindi na siya isang anino na pinahihirapan ng gabi. Siya ay isang haligi ng bakal na pinatigas ng apoy, na ngayon ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang kanyang mga utos ay ibinigay na. Ang makinarya ng digmaan na pinalakas hindi ng galit, kundi ng isang hindi matitinag na pagsunod, ay nagsimulang gumalaw. Nagsimula ang prosesyon. Sa unahan ay ang mga armadong mandirigma. Ang kanilang mga hakbang ay sabay-sabay, isang nakakabinging ritmo ng mga sandalyas sa tigang na lupa. Sumunod ang 7 pari. Ang kanilang mga balikat ay tuwid, hawak ang 7 trompeta na yari sa sungay ng tupa. Sa kanilang likuran, dinala sa mga balikat na ginto, ay ang kaban ng tipan, ang tanging bagay sa buong prosesyon na tila may sariling buhay. Kumikinang sa ilalim ng araw, isang pisikal na representasyon ng presensya ng Diyos. At sa likuran ng lahat, pinangungunahan ang natitirang hukbo, ay si Josue. Isang utos lamang ang namayani sa lahat katahimikan. Isang ganap at sagradong katahimikan. Ang tanging tunog na pumuno sa hangin ay ang walang tigil na yabag ng libu-libong paa at ang mahaba, nakakayanig na tunog ng mga trompeta na humihiwa sa katahimikan. Hindi may isang sigaw ng digmaan, kundi isang banal na proklamasyon. Habang sila ay ang nagmamartsa sa palibot ng lungsod sa unang pagkakataon, nakita ni Josue ang lahat, ngunit wala siyang naramdaman. Nakita niya ang mga pader ng Jericho, na ngayon ay hindi na isang simbolo ng takot, kundi isang heograpikal na katotohanan lamang na kailangang lampasan. Nakita niya ang mga mukha ng mga bantay sa pader. Ang kanilang pagtataka ay dahan-dahang nagiging pangungutya. Nakita niya ang kanyang sariling mga tauhan. Ang pagkalito ay malinaw sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanilang mga tabak, naghihintay ng isang utos para sumugod na hindi kailanman dumating. Narinig niya ang tunog ng mga trompeta. Ngunit sa kanyang mga tainga, ito ay ingay lamang, hindi isang awit ng pananampalataya. Ang kanyang puso ay isang tahimik at malamig na kuta. Ang mga tanawin at tunog sa labas ay hindi na makapasok. At dito, sa ritmikong pagmartsa sa palibot ng isang lungsod,
na hindi nila inaatake, na ipahayag ang pinakasukdulang aral, ang malagim na katotohanan ng kanyang pagbabagong anyo. Ito ang halaga ng pagiging perpektong kasangkapan upang maging isang sandata na walang depekto sa kamay ng isang Diyos. Ang isang tao ay kailangang alisan ng lahat ng bagay na nagpapangyari sa kanyang maging tao. Ang pag-aalinlangan, habag, pag-ibig at takot, ang mga ito sa mata ng isang walang hanggang layunin ay mga bitak sa bakal, mga kahinaan na maaaring maging sanhi ng pagkabali sa oras ng pagsubok. Ang dating Josue na umiyak sa kanyang tolda, na nag-alala para sa sakit ng kanyang mga tauhan, na naghahanap ng lohikal na plano, ay isang depektibong sandata. Ang kanyang pagkatao mismo ang kanyang kapintasan. Ang pagmamahal niya sa kanyang mga tauhan ang magiging dahilan ng kanyang pag-aatubili. Ang kanyang pangangailangan para sa pangunawa ang magiging hadlang sa pagsunod. Ang bagong Josue ay perpekto. Perpekto siya sa kanyang kawalan. Ang kanyang puso ay hindi na maaaring mabasag dahil ito ay naging bato na. Ang kanyang isip ay hindi na maaaring mag-alinlangan dahil ito ay sumuko na sa isang mas mataas na kalooban. Siya ang perpektong general para sa isang digmaan na hindi ipinaglalaban ng mga tao, kundi ng mga simbolo at mga banal na atas. Ito ang sakripisyo na hindi kailanman isusulat sa mga aklat ng kasaysayan. Itatala nila ang mga bumagsak na pader. Ipagdiriwang nila ang pananakop, ngunit walang sino man ang magluluksa para sa lalaking si Josue. Dahil walang sino man, maliban marahil kay Caleb, ang makakaunawa na siya ay namatay bago pa man magsimula ang unang labanan. Ang kanyang pagkatao, ang unang nasawi sa banal na digmaang ito. Matapos ang isang pag-ikot, bumalik sila sa kampo. Ang mga pader ng Jericho ay nanatiling nakatayo, hindi matinag. Isang alon ng kabiguan at pagkalito ang bumalot sa hukbo. Iyon na ba iyon, tanong ng kanilang mga mata. Nagmartsa lamang tayo. Ngunit nang tumingin sila sa kanilang pinuno, ang lahat ng bulungan ay namatay. Si Josue ay nakatayo sa gitna nila. Ang kanyang mukha ay hindi nagbabago. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng anino ng gabi. Ang kanyang di matitinag na katiyakan ay naging isang pader na mas matibay pa kaysa sa Jericho. Imposibleng mag-alinlangan sa harap ng isang taong ganap na nawalan ng kakayahang gawin ito. Sa loob ng 6 na araw, inulit nila ang ritual. 6 na araw ng pagmartsa, 6 na araw ng katahimikan, 6 na araw ng mga trompeta. At sa bawat pag-ikot, ang hukbo ng Israel ay nagbago. Ang kanilang pagkalito ay naging disiplina. Ang kanilang takot ay naging isang uri ng sagradong pagkamangha. Sila ay naging isang buhay na panalangin. Isang hukbo na ang tanging estratehiya ay ang ritmo ng kanilang mga paa at ang tunog ng kanilang mga trompeta. Sila ay hinulma ni Josue ayon sa kanyang bagong wangis mga instrumento ng isang hindi nakikitang plano. Sa pagtatapos ng ika-6 na araw, habang ang gabi ay muling bumabagsak, si Josue ay nakatayong mag-isa, nakatanaw sa lunsod. Ang panloob na labanan ay matagal nang natapos. Ang lalaking nakipagbuno sa Diyos sa katahimikan ng kanyang tolda ay isang malayong alaala na lamang, isang multo mula sa ibang buhay. Hindi na niya tinitingnan ang Jericho bilang isang canvas para sa kapangyarihan ng Diyos. Tinitingnan niya ito bilang isang bagay na hinugna para sa pagkawasak.
Siya ay isang perpektong sundalo, nakatayo sa kanyang pwesto, naghihintay sa huling utos. Ang kanyang pag-iisa ay hindi na isang pakiramdam ng kalungkutan. Ito na ang kanyang pag-iral. Ang hangin na kanyang hinihinga, ang lupa na kanyang tinatapakan. Siya ang general ng Israel, ang mananakop ng Kanaan, ang lingkod ng Panginoon. At sa pagkamit ng lahat ng mga titulong iyon, naiwan siyang walang anuman.